Okay, mayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan. Dalay ko ng Dios nining kabuntagon. Salain na pong higayon nga kita makatuon sa mga pulong. Okay, so ang atuan topic karon sa atuan Sunday School about the doctrine of two births, no? Doktrina mahitungod sa duha ka pagpakatao. Doctrine of two births. Ang doktrina sa duha ka pagpakatao, no? Importante kayo nga masayran ni nato magkaigsunan tungod kay gitudlo kini sa atong Ginoong Hesukristo labi na niining ikaduha, no? Dili mahitabo nga mataw ka sa ikaduha kung di ka mataw sa permero. So, this morning magkaigsunan, mahino na to sa duha, doon na gitawag og physical birth, no? Doon na po'y gitawag og spiritual. Ang atong teksto na diya sa John chapter 3, verse number 3 down to verse number 5. Una ba yung Biblia diya, no? John chapter 3, mga kaigsunan. Verse number 3 to 5. John chapter 3, verse number 3 to 5. Og si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingarian sa Dios. Og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya? Makasulod pa ba siya pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan og mahimugso? Verse number 5. Og si Jesus mitubag, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang tao igaanak sa tubig og sa espiritu, dili siya makasulod sa gingarian sa Dios. Verse number 6, ako napilon, ang gianak sa unod man, ug ang gianak sa espiritu man, no? So, laos ta sa verse number 6, mga kaigsunan. Doktrina sa duha ka pagpakatao. Number 1, kining gitawag og physical birth. Number 2, gitawag og spiritual birth, no? Ang physical birth, mga kaigsunan, ang nagpakatao nato nini mao ang atong mga mama, no? Matod pa ni Job chapter 14, verse number 1, ang natawo sa usa ka babae hamubo ra og panuigon og puno sa kasamok, no? Ako masahon, ang tao nga natawo sa usa ka babae hamubo ra sa panuigon og tugob sa kasamok. Unya matod pa diri sa Psalms 51, no? Psalms chapter 51, verse number 5. Kita gisamkon nga makasasala ng daan. Psalms chapter 51. Salmo kapitulo 51, versikulo 5. Aniya karon ako nataw sa kasalanan, og sa sala gipanamkon ako sa akong inahan.
Okay? So nagisgot na diya og physical mga kaigsunan nga pagpakatao. Onya, kining physical birth, number one, mga kaigsunan, produces an old sinful nature. No? An old sinful nature. Nag-produce siya og old sinful nature. Kung magisgot kag old sinful nature, gitawag na siya daan nga pagkatao. Daan nga pagkatao. Episo 4 versikulo 16, no? Ato sa klarohon na kay malimot ba ko sahay magigsunan? Adi gyud sahay pirmi gyud malimot. Ephesians chapter 4 verse number 17. Isa. Ephesians chapter 4 verse number 22 de. Tanawan, ingon diya si Apostle Paul sa verse 22, apan ang bunga sa Galatia na kung ibasa. Ephesians chapter 4 verse number 22. Hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao nga dala pa sa inyong karaang panggawi sa kinabuhi ug nga nadunot pinagi sa mga malimbungong pagpangibog. Hukasan ninyo ang daan nga pagkatao or old sinful nature. Ang ato ding physical birth, nag-produce din siya og old sinful nature. Bot pasabot daan nga pagkatao ang atong pagkamakasasala. Nga gisgutan sa Biblia, ang tao originally magigsunan is sinner, no? Kuman nakasala si Adan og Eva, nanganak sila ug ang ilang mga anak nag-produce og old sinful nature. No? Sinners, unya matod pa sa Biblia, sa Bisaya ng English ng dautan. Dautan, makasasala, kaaway sa Dios. No, Romans chapter 5 verse number 6. Palihog na kog basa aday lian sa Romans chapter 5 verse number 6 day. Romans 5:6. When we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. Oh. Ungodly. Dili Dios nun. Number 2, gitawag no? Romans man to siya. Roma 5 verse number 6 down to verse number or kini siya ang ungodly na sa verse number 6. Unya sinner na sa verse number 8, no? Unya number 3, enemy mga kaigsunan. Dahil mong kaaway sa Dios, God's enemy, verse number 10. Muna ang tao, no? So, physical birth produces an old sinful nature. And number 2, produce corruptible nature. Number 2, magigsunan, nag-produce siya og corruptible nature. No? Corrupt or madunoton nga kinaiyahan ang atong pagkatao. Mao na kung imong basahon ang Ecclesiastes chapter 12 verse number 1 down to verse number 7, nagisgot na diya og physical birth to physical death. Kanang Ecclesiastes chapter 12
Mao na ang gisgot about physical na magigsoon no. Gikan sa pagkatao, tanawa verse number 1. Hinumdumi usab ang imong magbubuhat sa mga adlaw sa imong pagkabatan-on. So niagi kag pagkabatan-on. Pag-abot sa verse number 3, sa adlaw nga ang mga magbalantay sa balay mangurog, unsa man na siya? Unsa may mangurog? Ang atong kusog, ang atong tuhod, no? Ug ang mga taong kusganon managyukbo sa ilang kaugalingon, but pasabot ang atong backbones, ang atong spinal cord, mga kaigsonan. Muyukbo na, mudungo na, no? Kinahanglan na taog, si tawag na, gagatas nga anlin ba na? Para patulid kunos bukog. And then verse number 3, ug ang mga magagaling mohunong tungod kay sila diyutay lamang ang atong ipon, mga tangtang na, no? O kadtong manambo sa mga tambuanan, pagangit-ngitan, nagisgot nagmata. Ang atong mata magigsunan, magkadugay, magkahanap, yun siya. Walay tao nga nagkadugay, nagkatinaw ang iyahang panglantaw. Verse number 4, ug ang mga pultahan, pagatak-umon diya sa kadalanan, bot pasabot, dili na kaganahan, maglaglaag, pundo ng kasbalay, no? Kita, magagtao nga, taas na kikidad, ya maglaglaag, yapon small, no? Dili na, lahi na gyud. Sa diha nga ang dinahunog sa pagaling, mahinay ang atong dalunggan. Dili na kaayo sharp, mga kaigsonan, no? Imbes, pangutanon ka nga asang sudlay, imong giingon nga, tuar mang sundang ilawom sa buhat. Lahi na imong igulungog, habol na. O adunay mobangon tungod sa tingog sa usa ka langgam, dali na kaayo makamata. Nahagbong nga lamigas, makamata na ka? No? Sensitive na kayo makaigsunan. O niya, ingon din diri, og ang tanang mga anak nga babay sa huni pagapaubson. Bot pasabot, ang atong tingog, dili na gyud sama kaniadto ka mubirit na gyud, no? Moabot yung panahon nga ang atong tingog mausab na. Lawom na kaayo. Ano naman, no? Dili gyud pareha sa una nga kusog pa kay mo syagit. O niya, verse number 5, oo sila mga hadlok ni atong hataas. Kita ba mong senior citizen, musaka lang gyapon, mahadlok na ka? O, na mga mananggot, mga gaigsonan, moabot yung panahon, mo resign na gyud sila pagka-pilot, no, sa lubi. Og ang kalisang muanha sa dalan, no, di na ka basta-bastang mulabang. Kita bitaw kog tigulang magigsunan ilabang ba. Nagmotor ko. Ang ako na psycho siya nga mura ba gusto siya mudagan yung sa auto nga hinay na maging tuhod. No? Mura ba ang iyang kamot tali kusog kay ni ana magigsunan pero yang tiil hinay na kimulakan. Mo na may tabo di ay. Og ang kalisang muanha sa dalan, no, di na kaganahan maglabang-labang, mahadlok na ka. O ang kahoyng almidro mamulak, nagisgot as tumbuhok. No, kung buhok magigsunan, gawas nga nagkagamay, nagkaputi po. O niya, og ang dolon mahimo nga usa ka lulan. Sibot pasabot. Ang atong kusog mahimo na natong problema. Dili na ta makaalsa og mga bugat nga mga butang. No? Sa una kita'y mualsa sa tong anak, karon kita ni alsahon sa tong anak. Unya, og ang tinguha mawagtang desire. Wala na kay tinguha nga muadto ng lugar. Ikapoy naman. Kurog-kurog ng tuhod. Hanap na ang palantaw niya atong dunggan. Di na kayo tinaw ang igdulungog. So, wala na kay tinguha magigsunan. Tungod kay ang tao muadto man padulong sa iyang Pinoy-anan. Nga walay katapusan. Og ang mga managbangutan, magasuroy-suroy sa kadalanan. Unsay bot pasabot kanang mga nangaguol magigsunan kay ang iyahang loved ones nagmasakito na. Bot pasabot himatyo na. Verse number 6, sa dili pa mabugto ang pisi nga salapi, kun sa dili pa mabuak ang bulawan nga panaksan, kun mabuak ang banga dito sa tubod, kun may madugmok nga ligid dito sa atabay. Ang verse number 6, nagisgot na siya sa tao nga kanabitong himatyo na, maglisod na o ginahawa. No? Tinga-tinga na. Nagpinal, bitaw ka na, no? Nagpinal.
Verse number 7, nabugto gyud. Og ang abog mobalik nga nihisayuta ingon sa kaniadto, og ang espiritu mobalik ngadto sa Dios nga mo'y naghatag nini. So, physical birth mutapos po siya sa physical death, mga kaigsunan. Nga naman, tungod ang iyang pagpakatao nining kalibutan na tao siya nga makasasala, Psalms 51 verse number 5, sa iyang pagpakatao, gikaluwaan na siya kamatayon. O niya, ang pagpakatao niya nagdala og corruptible nature, madunuton nga kinaiyahan. Walay tao nga magdugay. Gani pa mga kaigsunan, sa Biblia, dunay na nag-edad nga 969 years old, no? Kisa ito si Methuselah, 969 yang edad. Si Adan namatay 930. Tag 900, 500, 300. Hangtod nga ang tao nagpangidaron na lag 120. Genesis chapter 6 verse number 1 to 4, no? Mabasa mo na 120. Hangtod nga nahimo na lang si tinta. Ngadto sa ibutan nato 90 gatos. Nagkaubos gyud magigsunan. Gani pa dunay mga gipangatake high blood karon nag-edad og 19, no? Na seminarya nato. Akong gipangutana siya dong. Giatake gyud ka high blood sa pastor. 240 iyang dugo. Pila edad mo? 19. Sayunan ka na. 19 iyang edad. Giatake og high blood. So, sumala po sa survey karon mga kaigsunan, ang gitas-on sa or ang pangidaron sa mga gipang-atake nga matay nagkaubos gyud. Dili pareha sa una nga mo patong pag 80, no? 60, 70, 80 karon bisan pag 20 anyos gipang-atake na stroke. Dagitoy o kung masayop murag 12 years old ba to? Na stroke man siguro to na kay numdum na viral ganina. 12 pa yang edad. Nga naman, sayo muhigda, dugay matulog. Nga naman, sigta, duwa ng Mobile Legend, mga games, mga gaigsunan, muhigda og sayo pero matulog, tagalas 3, tagalas 4 kadlawon. Isa may magdugay, no? So, makita ni mo mga kaigsunan nga ang physical birth gikan sa pagkamakasasala sa tao, nagdala gyud og dagkong kadautan sa iyang kinabuhi. Pero salamat as Ginoo nga natawo ta physically, nakaangkon ta kaluwasan sa espiritual. Nga bahalag mamatay tas lawas, ang importante ang atong kalag ma-secured mga kaigsuonan. Mo gyud ay pinaka-importante. Okay? So, that is physical birth. Mo nang niingon si Nicodemo, unsaon man ako pagpakatao pag-usab musulod ba ko balik sa taguangkas ko mama? Di na pwede kay labaw pa na cesarean mong edad nakaangkong nawalihan ka na edad kag 30, 40, mobalik di na pwede mobalik, no? Natawo naman ka. So si Jesus Christ wala siya magisgot og physical birth lang. No? Kundili nagisgot siya og spiritual birth. Kinahanglan mataw ta pag-usab diha sa espiritu og kamatuoran. Itong balik ko na. John chapter 10, chapter 3, verse number 5. Ingon dre, og si Jesus mitubag, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo. Gawas kon ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingarian sa Dios. Igaanak, maborn again sa water ug sa spirit. No, ato naman natik pero ako lang ibalik i-review mga kaigsunan. Kay grabe social media karon. Bisag kung saon nimo og wali naagi mga tao nga di makamaong musabot. No? Di gyud musabot.
Ingon si Apostle John, ni Jesus Christ, gisulat ni Apostle John, kinahanglan matawag ka sa tubig o sa espiritu. Aron ka makasulod sa gingarian sa langit. Nagisgot na siya og spiritual birth, mga kaigsuonan. Ang spiritual birth, lahi kayo sa physical. Ang physical produces an old sinful nature, produces corruptible nature, pero kining gitawag og spiritual birth, mga kaigsuonan, produces sinless nature. Nag-produce siya og dili makasala nga kinaiyahan. No? Ato ta sa verse, mga kaigsuonan. 1 John. Una-una to ang 1 Peter chapter 1 verse number 23. Niya iambak sa 25. Sa 1 Peter chapter 1 verse number 23, then to iambak sa 25. Okay. Palihog tagbasa, Brother John. Amo kaanak sa din sa binhi nga madunot lang. Kundi sa binhi nga walay pagkadunot na agi sa buhi ug nagapadayong pulong sa Dios. Hindi kahit akan ang pulong sa Dios nagapadayong hangtod sa kanturan. Kining pulong nga maong may balita magkawali ninyo. So, 1 Peter chapter 1 23 to may gibasa, no? Arita sa 1 John chapter 3 verse 9. Apan sa dili pa ako nang basahon ang 1 Peter, no? Basahon ako ang King James version. 1 Peter chapter 1 verse number 23. Ingon pa day, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Verse 20, but the word of the Lord endureth forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you. So, ang kini di ay born again, no? Kini di ang pagpakatao pag-usab sa espiritual din siya. Matao ka pag-usab pinaagi sa Word of God. Pulong sa Dios. Unya, unsa man i-specific na to, unsa nga klase nga pulong sa Dios. Kadagamang gitudlo sa Biblia nga pulong sa Dios, may tungod sa paghatag, pagpaubos, no? Daghan siya gitudlo. Ang pangutana, unsa man ni siya nga pulong sa Dios? Ingon ang verse number 25, nagisgot og gospel or maayong balita. No? So, ang maayong balita, panahon nga iwali kini, ug mutuo ang giwalihan, diha siya mataw sa espiritual nga bahin. Kinsa may mo pakataw niya, ang ato bang mama, dili kay espiritual man. 1 John chapter 3 verse number 9. Ang mupakataw ni pag-usab nato sa espirituhanong bahin ang Dios, dili ang tao. Humana naman ta na tao sa physical sa atong mama.
Ari na punta sa spiritual. 1 John 3:9. Ingon dre. Ang matag usa nga gipanganak gikan sa Dios dili maghimog pagpakasala. Kay ang binhi sa Dios magapabilin man diha kaniya og sila dili makasala. Tungod kay sila gipanganak man gikan sa Dios dili na makasala. Asa may dili makasala? Ang ato ang kalag or ang atong spirito makaigsunan, no? To ang spirit dili na makasala. Ngano man gipanganak man siya sa Dios, produces sinless nature ang atong kalag or espiritu. So 1 John 3:9, ang gipanganak dili na makasala. Akong basahon sa King James mga kaigsunan, chapter 3 verse 9. Whosoever is born of God do not commit sin, for he said, remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. No, dili na gyud siya makakomit og sala ang atong kalag or espiritu. Ang atong lawas, physical nato, makasala pa na siya. Ngano man, nag-produce man siya og old sinful nature og corruptible nature. Corrupt na man makasala ang atong physical. Pero ang atong kalag espiritu, secured na siya. Silyado na nis bala ang espiritu. Ephesians chapter 1 verse number 13. Gisilyuhan, di na yun makasala. Oh. So, ang gilimpyuhan ni Kristo sa iyahang dugo nga giula sa cross, ang atong kalag maoy giluwas. 1 Peter chapter 1 verse number 9, no? Ang atong kalag mo'y giluwas dili ang atong lawas. And then mo na makigsunan, no? Nga duha ka klaseng pagpakatao sa physical o sa spiritual. Basin natin pangutana. Sa di pa nato i-close ang atuang topic, no? So kanang born again, nag-refer na siya sa spiritual. Dapat matawag ka pag-usab. Nganong usab man, na tao na magas-physical. So dili ka ma-born again kung wala pa ka matao sa physical. So nataw na ka sa physical, sa imong mama, kinahanglan mawalihan ka sa gospel. Aron ka matao pag-usab. So ang water diri magigsunan mo na ang Word of God. Nga mao ang gospel. Dili din na siya literal water. No, dili na siya tubig yun, kundi nagisgot din nagpulong sa Dios ang tubig sa John 3:5. Okay, so walay pangutana. Kung walay pangutana magigsunan, tuta sa ato ang pag-close, no? Salamat sa Ginoo, hinaot nga doon natin mga nakuha nga mga pagtulunan. Gikan sa pulong sa Dios nining kabuntagon. Okay, so dito maglangan ato ibalik sa tuang MC alang sa tuang second part sa tuang worship.